Sa isang iglap lamang sa Ninoy Aquino International Airport, nagkagulo ang buong Pilipinas dahil sa biglaang pagdating ng isang pamilyang Amerikano na may 10 miyembro para sa isang hindi inaasahang dahilan. Ang ama, isang dating opisyal ng militar na may matinding pagkiling laban sa Pilipinas sa loob ng 40 taon, ay nagpasyang magtungo sa Maynila upang tingnan kung ligtas ba talaga ang pamumuhay ng kanyang anak. Ngunit sa sandaling pagtapak niya pa lang sa paliparan, nakatagpo na siya ng isang bagay na magpapabago sa kanyang buhay. Ang bahay ng pamilya Harris ay matatagpuan sa labas ng Houston kung saan ang harapang bakuran ay laging malinis. Ang bandila ng Amerika ay iwinawagayway ng hangin at ang sala ay puno ng mga larawan ni Robert Harris noong siya ay nasa Air Force pa. Ang 13 taon ng serbisyo militar ay nagpatigas ng kanyang tindig at ang kanyang boses ay matalas tulad ng isang utos. Nitong mga nakaraang taon, tuwing magtitipon ang pamilya, masaya ang kapaligiran hanggang sa may hindi sinasadyang bumanggit kay Lily. Ang kanilang bunso ay naninirahan sa Pilipinas. Sa sandaling marinig niya ang mga salitang Pilipinas, agad na lumungkot ang mukha ni Robert. Para sa kanya, ang Pilipinas ay nanatiling isang mahirap na bansa na nakita niya sa mga lumang balita ilang dekada na ang nakalipas. Isang lugar na hindi kailanman maihahambing sa pamantayan ng Amerika sa kanyang isip. Si Linda, ang kanyang asawa, ay laging nagsisikap na panatilihing magaan ang kapaligiran. Naintindihan niya na ang katigasan ng kanyang asawa ay nag-ugat sa mga taon ng digmaan at disiplina ng militar. Ngunit alam din niya na pinili ni Lily ang kanyang sariling landas. Ang kanilang bunso ay may sariling buhay na at nagpasya na manatili sa Maynila at bumuo ng bagong buhay kasama ang kanyang asawang Pilipino. Hindi kailanman tinanggap ni Robert ang desisyong iyon. Noong kinasal si Lily sa Texas, nanatili siyang malamig sa buong seremonya. Habang palabas sa parking lot, sinabi niya kay Anna, ang panganay na anak, sa mabigat na tono na hindi niya maintindihan kung bakit ang isang Amerikana ay pakakasalan ang isang lalaking nagmula sa isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas. Ang pangungusap na iyon ay parang nagsara ng pinto, kaya't naging maingat ang pamilya tuwing babanggitin si Lily. Nang gabing iyon, habang nakaupo ang lahat sa hapagkainan, nagpakita ang balita ng isang ulat tungkol sa pagtaas ng bilang ng mga internasyonal na turista na dumarating sa Pilipinas. Ang imahe ng Maynila na puno ng nagniningning na ilaw ay kumuha ng atensyon ng mga bata, ngunit mahinang tumawa lang si Robert. Sinabi niya na madali lang maakit ang mga tao sa mga magagarang imahe, ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman kasing ganda niyan. Walang sumagot. Sa isang sandali, bumalot ang katahimikan sa hapagkainan. Tiningnan ni Ana ang kanyang ama at pagkatapos ay ang kanyang mga pamangkin na nagtataka tungkol sa malayong lugar na tila kinasusuklaman ng kanilang lolo. Bigla niyang naunawaan na may isang bagay na napakalaki ang kailangang mangyari bago makilos ang matinding pagkiling na iyon sa puso ng matandang lalaki. At dumating iyon simula sa isang tawag sa telepono mula sa kabilang panig ng mundo. Isa yung karaniwang gabi ng Martes sa bahay ng mga Harris. Malakas ang ihip ng hangin sa labas at mahina ang pagtama ng mga tuyong dahon sa bintana. Sa loob ng kusina, nagtitimpla ng kape si Linda, habang si Robert ay nakaupo sa dulo ng mesa, hawak ang tinidor at nakatutok sa balita ng militar na umiikot pa rin sa TV. Ang buong silid ay nabalutan ng pamilyar, maayos, ngunit medyo mabigat na kapaligiran na parang bawat tunog ay kailangang dumaan sa pahintulot ng ama ng tahanan. Katatapos lang maghugas ng kamay ni Ana nang marinig niya ang pagring ng telepono sa mesa. Nagliwanag ang screen na nagpapakita ng pangalang bihira nang mabanggit sa oras ng hapunan, Lily. Bahagyang nagulat si Ana. Lumingon si Linda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa ngunit hindi naglakas loob na magsalita. Samantala, ang kamay ni Robert na may hawak na tinidor ay biglang tumigil. Sinagot ni Anna ang tawag. Sa sandaling lumabas ang imahe sa screen, tila lumiwanag ang buong kusina. Nakatayo si Lily sa gitna ng isang mataong kalye sa Maynila. Ang mga neon sign ay kumikinang at ang nagniningning na matataas na gusali sa likuran ay bumubuo ng isang kaibahan sa mga bagay na naiisip ng pamilya Harris.
Bahagyang iwinawagayway ng hangin ang buhok ni Lily at ang kanyang mukha ay napakaliwanag, kaya't si Robert ay bahagyang kumunot noo. "Hello, ma, ate, pa," masiglang sabi ni Lily. Ngumiti si Ana at nagtanong, "Nasaan ka?" Bahagyang inikot ni Lily ang kamera. Sa likod niya ay isang maayos na daloy ng mga tao, malinis na mga kalye, maliwanag na mga tindahan, at ilang kababaihan na naglalakad ng walang pag-aalala kahit gabi na. Walang senyales ng kaguluhan o panganib tulad ng laging sinasabi ni Robert. Bahagyang nagulat si Anna. Sinabi ni Lily sa isang hingal na boses dahil sa sobrang kasabikan, "Ang ganda ng Maynila, may mga tao pa ring lumalabas sa gabi. At laging maliwanag ang mga tindahan. Pakiramdam ko ay napakaligtas at komportable ng lahat." Si Robert ay umubo, lumapit sa screen at lumalim ang kanyang boses. "Anong sinasabi mo? Magulo ang Pilipinas, hindi ba mapayapa?" Hindi nagpatalo si Lily, itininaas niya ang telepono upang makita ng buong pamilya ng mas malinaw. Isang grupo ng mga kabataan na nakasuot ng puting polo ay nagtatawanan. Sa likod nila ay isang maliwanag na convenience store na maayos ang pasok-labas ng mga tao. Walang mga eksena ng pagkasira, kadiliman o mga palatandaan ng kawalan ng seguridad na laging naiisip ni Robert. "Gusto kong makita mo ang totoo," dahan-dahang sabi ni Lily. "Malayo ang lugar na ito sa iniisip mo. Gusto kong pumunta ka rito minsan. Dadalhin kita para makita mo ang lahat." Sa loob ng ilang segundo, narinig ng lahat ang malakas na paghinga ni Robert. Hindi siya nagsalita, yumuko lang, at ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa screen patungo sa dingding at pabalik sa hapagkainan na tila sinusubukan niyang itago ang isang pakiramdam ng pag-aalinlangan. Inilapag ni Linda ang tasa ng kape at mahina niyang sinabi, "Ang lakas ng bata at ang saya niya, nakasisiguro ako." Ngunit ang mukha ni Robert ay nanatiling matigas na parang bato. Nang ilapit ni Lily ang kamera, ang kanyang mga mata ay puno ng pamilyar na kumpiyansa, bahagya lang siyang lumingon upang tingnan ng mabuti. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, matagal siyang tumingin sa mga mata ng kanyang bunso na inakala niyang namumuhay sa maling paraan. Ang mga mata na iyon ay hindi mahina at hindi rin nagmamakaawa. Sinasabi lang nito sa kanya na may ibang katotohanan na umiiral sa mundong ito. Isang katotohanan na hindi niya kailanman tinanggap. Natapos ang tawag, bumalik ang katahimikan sa kusina, ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi katulad ng dati. Nakita ni Ana sa kanyang ama ang isang bagay na hindi pa niya nakita, hindi galit, hindi rin panghahamak, ngunit isang maliit na pag-aalinlangan, tulad ng isang unang bitak sa pader ng pagkiling na itinayo sa loob ng maraming dekada. Tumayo si Linda malapit sa pinto ng kusina at mahinang sinabi sa kanyang asawa, "Tama ang bata, marahil dapat tayong mag-isip-isip." Hindi sumagot si Robert, ngunit nang umalis siya sa hapagkainan, ang kanyang mga hakbang ay hindi na kasing desidido ng dati. May isang bagay sa kanyang isip ang nagsimulang gumalaw. At mula ng gabing iyon, ang buhay ng pamilya Harris ay pumasok sa isang bagong yugto na hindi pa napapansin ng sinuman. Kinaumagahan, tila may kakaiba sa hangin sa bahay ng mga Harris. Nagtimpla pa rin ng kape si Linda tulad ng dati, ngunit mas madalas siyang tumingin sa hagdan, naghihintay kung anong kalooban lalabas ang kanyang asawa. Ang tawag ni Lily noong nakaraang gabi ay tulad ng isang bato na nahulog sa isang patag na lawa na naglikha ng mga alon na hindi pa alam kung saan patutungo. Nang bumaba si Robert, malakas pa rin ang kanyang mga hakbang, ngunit ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang pambihirang pag-iisip. Umupo siya sa hapagkainan, tumingin sa tasa ng kape sa loob ng ilang segundo bago nagsalita, "Linda, tawagin mo ang mga bata rito. May gusto akong sabihin." Bahagyang nagulat si Linda. Ang kanyang boses ay hindi katulad ng mga nakaraang beses na naninigaw o nagbabawal. Kalmado ito ngunit mabigat. Isang uri ng katahimikan na nagpapabahala sa nakikinig kaysa sa galit. Pagkalipas ng ilang minuto, sina Ana, David at Lucas ay nakaupo sa paligid ng hapagkainan. Ang mga bata ay mausisa ring nakatayo sa pinto. Biglang naging seryoso ang kapaligiran sa silid na parabang isang mahalagang pagpupulong ng pamilya ang magaganap. Yumuko si Robert, nag-atubili ng kaunti bago nagsalita. "Kagabi, pinanood ko ng paulit-ulit ang tawag ni Lily.
Nagkatinginan ang tatlong anak. Matagal na silang sanay sa isang ama na laging itinatanggi ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa Pilipinas. Ang pangungusap na iyon ay tila simula ng isang bagay na hindi mahuhulaan ng sinuman. Tumingala si Robert, ang kanyang boses ay matatag. Pupunta tayo sa Pilipinas, lahat tayo. Ang kusina ay agad na nabalutan ng lubos na katahimikan. Walang makapaniwala sa kanilang narinig. Maging ang mga bata ay huminto sa pagtakbo, nakatayo ng tahimik at nakatingin sa kanilang lolo na para bang nagkukuwento siya ng isang engkanto. Si Ana ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. "Seryoso ka pa? Seryoso? Gusto kong makita ng sarili kong mga mata ang lugar na sinasabi ni Lily. Gusto kong malaman kung paano siya namumuhay." Ngumiti ng bahagya si David. Iniisip na nagbibiro ang kanyang ama. Ngunit nang makita niya ang seryosong tingin nito, nawala ang kanyang ngiti. Humawak si Lucas sa mesa. Yumuko ng bahagya upang matiyak na tama ang kanyang narinig. "Pa, gusto mo bang pumunta talaga ang buong pamilya?" Tumango si Robert at bahagyang kumatok sa mesa na para bang tapos na ang utos. "Tama, lahat kayo. Ayoko nang mag-isa. Ito ay isang bagay ng pamilya. Gusto kong umalis ang 20 sa atin." 20 tao? Ang bilang na iyon ay nagpatigil kay Linda, ngunit tiningnan niya ng matagal ang mukha ng kanyang asawa at pagkatapos ay mahinang ngumiti. Gaano nakatagal na hindi niya sinubukan na ikonekta ang pamilya? Siguro hindi niya sinabi. Ngunit ang tawag ni Lily noong nakaraang gabi ay umantig sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Huminga ng malalim si Ana, tulad ng isang taong lumabas mula sa sorpresa tungo sa isang tahimik na kaligayahan. Sa tingin ko ay magiging napakasaya ni Lily kapag narinig niya ang balitang ito. Hindi sumagot si Robert, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang lumambot, iba sa lamig na nakikita sa kanya noon. Marahil ay hindi pa niya alam na ang desisyong ito ay ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Nang tanghali, nagtipon ang buong pamilya Harris upang magplano. Ang mapa ng Pilipinas ay inilatag sa mesa. Si David ang nangasiwa sa pag-book ng mga tiket sa eroplano. Si Lucas ang nangasiwa sa hotel. Tinulungan ni Ana ang kanyang ina na itala ng detalyado ang bawat bagay na kailangang ihanda para sa malaking grupo. Lahat ay naging abala tulad ng isang malaking pagtitipon ng pamilya. Si Robert lamang ang nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa berdeng damuhan. Ang sikat ng araw ay bumagsak sa beranda ng Texas. Ngunit ang kanyang puso ay tila nakatuon sa isang malayong lugar sa kabilang panig ng karagatang Pasipiko. Isang malaking pag-uusisa ang lumaki, isang damdamin na hindi malinaw kung kasabikan o pag-aalala. Ang alam lang niya ay sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming dekada, naramdaman niya na ang mga bagay na lubos niyang pinaniniwalaan sa loob ng maraming taon ay nag-aalinlangan at gusto niyang pumunta. Gusto niyang makita ng kanyang sariling mga mata. Gusto niyang harapin ang katotohanan. Kahit na ang katotohanan na iyon ay nangangailangan sa kanya na baguhin ang kanyang sarili. Sa araw ng kanilang pag-alis, madilim pa sa Houston, malalaking sasakyan ang nakaparada sa harap ng bahay ng mga Harris at ang mga pinto ay bumukas, ang mga maleta ay nakasalansan, ang mga bata ay nag-iingay at ang mga matatanda ay nagtatawagan at nagpapayo. Hindi pagising ang buong kapitbahayan, ngunit ang pamilya Harris ay abala na tulad ng isang grupo ng mga peregrino na naghahanda na umalis sa daungan. 20 tao na may 20 maleta at hindi mabilang na maliliit na bag na lumikha ng isang eksena na kailangang tingnan ng sinumang dumaan. Nakatayo si Robert sa hagdanan, magkayakap ang kanyang mga kamay sa kanyang jacket, ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit hindi maitago ang kaba at pagkalito. Nakatayo si Linda sa tabi niya, nakatingin sa kanyang asawa na may malambot na tingin. Alam niya na sinusubukan niyang panatilihin ang kalmado ng isang taong may karanasan, ngunit sa kanyang puso, hindi niya maiiwasan ang pagkabalisa ng isang taong unang beses na naglakbay na hindi niya makontrol ang lahat. Sa Houston International Airport, matagal bago natapos ng buong pamilya ang mga pamamaraan. Ang mga bata ay tumakbo sa paligid ng mga upuan, minsan ay humihingi ng inumin, minsan ay ng biskwit.
Si David ay abala sa pagsuri ng pasaporte ng bawat isa. Si Lucas ay inatasan na tipunin ng mga bata upang hindi sila mawala sa karamihan. Tinulungan ni Ana ang kanyang ina na ayusin ang mga dokumento at pinaalalahanan si Robert na pumirma sa form ng impormasyon. Sa lahat ng kaguluhan na iyon, si Robert ang naging pinakamahimik. Kalmado siyang nagmasid, na parang nagmamasid sa isang pormasyon na unti-unting nagiging matatag bago umalis. Nang lumipad ang eroplano, tumingin si Robert sa bintana. Ang mga ilaw ng Houston ay unti-unting lumiit at nawala sa maputlang ulap. Umupo siya ng tahimik, ngunit may kakaibang pakiramdam na lumitaw sa kanyang puso. May isang bagay na naghihintay sa kanya sa kabilang panig ng karagatang Pasipiko. Isang bagay na hindi niya matukoy ng makatwiran. Pagkatapos ng maraming oras ng mahabang paglipad, tumunog ang speaker sa loob ng cabin na nag-aanunsyo na malapit nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Ang buong pamilya ay umupo ng tuwid at ang mga bata ay idinikit ang kanilang mga mukha sa bintana upang tingnan ang ibaba. Sa ibaba ay malalaking bukirin, matutuwid na kalsada na unti-unting lumiwanag sa sinag ng umaga. Bahagyang huminga si Ana nang may pagtataka. Mahinang hinawakan ni Linda ang kamay ng kanyang asawa at si Robert ay nakatingin ng matindi nang hindi nagsasalita. Nang lumapag ang eroplano, tumayo ang lahat, ngunit ang nakagulat sa lahat ay hindi ang tanawin sa labas, ngunit ang malamig na simoy ng hangin na humampas nang bumukas ang pinto. Naghiyawan ang mga bata, tumawa ng malakas si Linda, at maging si Robert ay bahagyang kumunot noo. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang lugar na inakala niyang mainit ay tinanggap sila ng malamig at komportableng hangin. Pumasok sila sa tubo ng pasahero. Sa magkabilang gilid ay malambot na sistema ng ilaw, makintab na sahig, walang ingay o pagmamadali. Ang mga palatandaan ay malinaw na nakasulat sa dalawang wika. Ang mga tauhan ng seguridad at pagtanggap ay laging nakangiti at mahinahon ang pagsasalita. Ang bilis ng paggalaw ng mga pasahero ay regular at maayos. Si David ang unang nagsalita. Hindi ito katulad ng sinabi ni Pa. Tumango si Lucas, nakatingin sa paligid na parabang naggalugad ng isang bagong mundo. Ang mga bata ay tumakbo-takbo, maliwanag ang mga mata, at hindi maitago ni Ana ang pagtataka. Ang lahat ay malinis, maayos, at may pakiramdam ng propesyonal na pagtanggap. Si Robert lamang ang tumigil ng isang sandali. Tumigil ang kanyang mga mata sa malawak na pader ng salamin na nagpapakita ng tanawin ng isang abala ngunit hindi magulong paliparan. Bahagyang lumungkot ang kanyang mukha sa isang iglap, na parabang ang pinaniniwalaan niya sa loob ng maraming dekada ay nakatanggap ng isang bahagyang haplos, ngunit sapat na upang makilos ito. Yumuko si Linda at tinanong ang kanyang asawa, "Ano ang pakiramdam mo?" Hindi agad sumagot si Robert. Tumingin lang siya sa paligid, dahan-dahang huminga ng malalim, at pagkatapos ay binigkas ang 4 na salita na narinig ng malinaw ng buong pamilya, hindi tulad noon. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay. Inamin niya na marahil ay nagkamali siya sa isang bagay at iyon ay simula pa lang. Maraming bagay pa ang naghihintay sa kanya sa paglalakbay na ito. Pagkatapos makumpleto ang pagsusuri ng pasaporte, dahan-dahang lumipat ang pamilya Harris sa lugar ng pagkuha ng bagahe. Ang mahabang conveyor belt ay patuloy na gumagalaw. Lumabas ang mga maleta ng paisa-isa. Ang 20 maleta ay nagpatagal sa proseso ng paghahanap, ngunit walang nagreklamo. Ang mga bata ay nasisiyahang tumakbo sa gilid ng conveyor belt at naghihiyawan tuwing makikita nila ang isang pamilyar na maleta na lumabas. Nang maayos na ang lahat ng bagahe sa 3 malalaking kariton, lumapit ang pamilya sa pinto ng labasan. Ang mga automatikong salamin na pinto ay bumukas at ang buong pamilya ay lumabas sa liwanag ng bulwagan ng pagtanggap. Sa sandaling iyon, naharangan sila ng isang malinaw na boses na umalingaw-ngaw sa harap nila. "Kumusta po? Saan po kayo galing?" Isang babaeng reporter na nakasuot ng maliwanag na kulay na suit ang lumapit na sinundan ng 2 cameraman. Ang kanyang mukha ay nagliwanag sa pagtataka nang makita ang napakaraming bisita. Ngumiti siya at bahagyang yumuko sa propesyonal na paraan ng isang tagapagbalita. Bahagyang naguluhan ang pamilya Harris. Tumingin sa paligid si Ana at ang mga bata ay tumayo,
nang malapit sa mga matatanda, mausisa na nagmamasid sa kamera na nakatutok sa kanila. Mahinang nagtanong si David, ang kanyang boses ay nag-aalinlangan. Tayo po ba ang tinatanong ninyo? Opo. Masiglang ngumiti ang reporter. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pamilya na pumunta sa Pilipinas ng sabay-sabay. Maaari ba ninyong sabihin sa amin ang layunin ng inyong paglalakbay? Nagtinginan ang lahat kay Robert. Walang nag-utos. Ngunit lahat sila ay naunawaan na siya ang sasagot. Siya ang pinagmulan ng paglalakbay na ito at ang totoong kuwento ay nagsimula sa kanya. Tumayo ng tuwid si Robert, hawak ang strap ng kanyang bag. Ang kanyang baba ay bahagyang nakaangat ayon sa ugali ng isang dating miyembro ng militar. Ang kamera ay direktang nakatutok sa kanya at ang liwanag ay nagpaliwanag sa kanyang mukha. Bawat guhit ay seryoso ngunit may pagmamalaki. Sumagot siya sa isang mabigat, matatag na boses, ang anak ko ay nagpakasal sa isang Pilipino. Dumating ako upang tingnan kung tama ba ang sinasabi niya tungkol sa bansang ito. Ang sagot ay nagpatigil sa bulwagan ng isang sandali. Nanlaki ang mata ng reporter at pagkatapos ay tumawa dahil sa katapatan at pagiging prangka niya. Walang kamalay-malay na inayos ng cameraman ang anggulo ng kamera. Kaya ito ang unang beses ninyo sa Pilipinas? Oo. At ano ang inaasahan ninyo? Wala akong inaasahan. Gusto ko lang makita ang totoo. Nagkatinginan ang pamilya Harris. Kalahating nag-aalala, kalahating masigla. Mahinang tumawa si Ana dahil ang sagot ng kanyang ama ay tipikal ng kanyang pagkatao. Sinubukan ni David na panatilihing seryoso ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kagalakan. Nagbulungan ang mga bata. Nagtataka kung bakit ang kanilang lolo ay sumasagot na parang sa pelikula. Nagtanong pa ang reporter ng ilang katanungan. Si Linda ang sumunod na sumagot. Nagkuwento siya tungkol sa kagalakan ng muling pagsasama sa kanyang anak, tungkol sa kasabikan sa paggalugad ng isang bagong bansa. Nagkuwento si Lucas tungkol sa paghahanda ng kanyang kamera upang itala ang bawat sandali. Ang mga taos pusong pagbabahagi ay nagpainit sa kapaligiran. Nang matapos ang panayam, yumuko ang reporter at nagpasalamat at pagkatapos ay sinabi, "Napakagaling ng inyong pamilya. Naniniwala ako na magugustuhan ng mga Pilipino ang kuwentong ito. Ang pangungusap na iyon ay isang simpleng pamamaalam lamang, ngunit walang nakakaalam na magiging katotohanan ito sa isang mas malaking paraan kaysa sa inaakala." Nang patayin ang kamera, ang mga taong nakatayo malapit ay ngumiti sa pamilya Harris. Ang ilan ay nagtaas ng kamay upang batiin, ang ilan ay nagsalita sa simpleng Ingles, "Have a good trip. Welcome to the Philippines." Masiglang kumaway ang mga bata bilang tugon. Patuloy na ngumiti si Linda at maging si Robert. Sa kabila ng pagsisikap na panatilihing seryoso ang kanyang mukha, ay hindi maiwasang bahagyang ngumiti. Nagpatuloy ang grupo patungo sa pinto. Hindi nila alam na ang maikling panayam na iyon ay ipalalabas ng gabing iyon at magsisimula ng isang mas malaking phenomenon sa media kaysa sa kanilang inaakala. Pagkatapos ng di inaasahang panayam, lumabas ang buong pamilya Harris sa lugar ng paradahan. Isang malaking silver bus ang naghihintay na may nakasulat na karatula sa Ingles at Tagalog, "Maligayang pagdating, Pamilya Harris." Ang teksto ay hindi ganap na perpekto, ngunit nagbigay ito ng isang natatanging init ng taos-pusong pagtanggap. Yumuko ang driver at masiglang ngumiti. "Naghanda kami ng inumin at malamig na tuwalya. Halina't sumakay po kayo." Naghiyawan ang mga bata nang makita ang maluwag na espasyo sa loob. Ang mga upuan ay gawa sa malinis na balat, ang mga bintana ay makintab, at may libreng wifi pa. Tumawa si David, hindi inaasahang napakahanda pala ng Pilipinas. Tumango si Anna. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Samantala, si Robert ay nanatiling tahimik at dahan-dahang umakyat sa bus na para bang pumapasok sa isang lugar na kailangang suriin ng mabuti. Umalis ang bus sa Naya. Sa bintana, ang Maynila sa gabi ay lumabas na parang isang larawan ng ilaw. Ang mga matataas na gusali ay nagpapakita ng mga ilaw sa kalsada, ang matutuwid at malalawak na kalsada, ang daloy ng trapiko sa tulay ay regular na parang isang nagniningning na ilog. Idinikit ng mga bata ang kanilang mukha sa bintana at nagbigay ng mga tunog ng kasabikan. Matagal na tiningnan ni Robert ang tanawin,
Magkakrus ang kanyang mga kamay sa dibdib, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa malinaw na salamin. Hindi mukhang isang umuunlad na bansa, bulong niya sa sarili. Pagkalipas ng humigit kumulang isang oras, huminto ang bus sa harap ng isang malaking hotel sa gitna ng lungsod. Ang harapan ay gawa sa salamin na maliwanag na nagniningning sa ilalim ng dilaw at berdeng ilaw. Ang malawak na lobby ay parang isang bulwagan na may marmol na sahig at kumikinang na mga chandelier. Nang pumasok ang buong pamilya, sabay-sabay na yumuko ang 3 tauhan ng reception, maligayang pagdating, Pamilya Harris. Inihanda namin ang lahat ng kwarto sa isang palapag upang maging komportable ang inyong pamamalagi. Ang atensyon na iyon ay nagpangiti kay Linda sa tuwa. Tumakbo-takbo ang mga bata, iniisip na nasa isang palasyo sila. Kinailangan silang paalalahanan ni Ana na manatiling tahimik, ngunit hindi rin niya maitago ang kanyang pagtataka. Tumayo si Robert ng isang sandali. Ang kanyang mga mata ay nagmasid sa bawat detalye. Ang sahig ay napakalinis, kaya't makikita mo ang iyong refleksyon. Ang mga sofa ay maayos na inayos. Ang amoy ng langis ay banayad. Ang mga tauhan ng reception ay nakatayo ng tuwid at nagsalita sa isang profesional na tono. Ang lahat ay napakaiba sa imahe na napanatili niya sa kanyang alaala mula sa mahigit 40 taon na ang nakalipas. Umakyat ang lahat sa matataas na palapag sa pamamagitan ng elevator. Nang bumukas ang pinto ng kwarto, sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang paghanga. Maluwag ang mga kwarto na may salamin na pinto na nakatingin ng direkta sa lungsod. Ang ilaw ng Maynila sa gabi ay kumalat hanggang sa abot tanaw. Hinila ni Ana ang kurtina ng bintana ng kanyang kwarto at natigilan. Sumigaw siya, "Pa, tingnan mo ito." Pumasok si Robert, dahan-dahang lumapit sa salamin na pinto. Sa ilalim niya ay ang buong Maynila na nagniningning. Ang mga sasakyan ay magkakaugnay na parang malambot na guhit ng ilaw. Ang mga matataas na gusali ay napuno ng mga ilaw na nagpapakita sa ibabaw ng salamin at sa malayo ay ang kumikinang na tulay. Walang tunog ng busina, walang kaguluhan, tanging isang regular at maayos na paggalaw tulad ng isang malalim na paghinga. Inihilig ni Robert ang isang kamay sa frame ng bintana, nakatingin sa malayo, walang nagsalita. Naramdaman ng buong pamilya na may isang bagay siyang napakalaki at napakalalim na iniisip ngunit hindi pa niya masabi. Mahinang nagtanong si Linda, "Ano ang pakiramdam mo, Robert?" Ilang segundo bago sumagot si Robert. "Hindi ako sigurado kung nasaan ako." Dahan-dahang umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Walang pagmamalaki, walang pagtutol. Tanging isang tapat na pag-amin ng isang taong sanay na maniwala sa kanyang mga alaala. Lumingon si Ana upang tingnan ang kanyang ina. Bahagyang tumango si Linda. Naunawaan nilang lahat na nagsimula ng umantig ang paglalakbay na ito sa pinakamalalim na bahagi ng isip ni Robert. Ang gabi ng Maynila ay maliwanag pa rin sa labas. Ang mga ilaw ay sumasalamin sa mukha ng isang lalaking may pagkiling sa loob ng 4 na dekada. At sa unang pagkakataon, hinayaan niyang ang katahimikan ang sumagot para sa kanya. Ang katahimikan na iyon mismo ay ang tanda ng isang pinto na nagbubukas. Kinaumagahan, paglabas pa lang ng araw sa Maynila, nagtipon na ang buong pamilya Harris sa lobby ng hotel. Ang sariwang hangin ng umaga ay nagpasaya sa lahat. Ngunit si Linda ang pinakamasigla. Dahil ngayon, bibisitahin nila ang tirahan ni Lily, ang bunso na hiwalay sa pamilya sa loob ng halos 1 taon. Sa takdang oras, isang silver SUV ang huminto sa harap ng hotel. Lumabas si Lily, maliwanag ang mukha. Tumakbo siya upang yakapin ng mahigpit ang kanyang ina, at pagkatapos ay yakapin sina Ana, Michael at ang bawat isa sa maliliit na pamangkin. Nang turno ni Robert, bahagya siyang nag-atubili. Tumango lang si Robert ng bahagya. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na kasing lamig ng dati. Dinala ni Lily ang grupo sa condominium complex kung saan sila nakatira ng kanyang asawa. Habang nagmamaneho ang sasakyan sa mga kalsadang puno ng puno, walang kamalay-malay na tumingin si Robert sa bintana. Napansin niya ang bawat malinaw na karatula, ang bawat punong inaalagaan ng mabuti at nakita pa niya ang mga grupo ng mga manggagawa sa kalinisan kahit na maaga pa. Ang condominium complex ay unti-unting lumabas sa kanilang harapan na binubuo ng maraming matataas na gusali na maayos na inayos. Sa harap ng bawat gusali ay may hardin,
palaruan para sa mga bata at lilim na mga daanan. Masiglang naghiyawan ang mga bata sa grupo, bulong ni Ana. Malayo ito sa iniisip ni Pa tungkol sa Pilipinas, hindi ba? Hindi sumagot si Robert. Bumaba lang siya sa sasakyan, tumingin sa paligid ng mabuti na parang sinusuri ang kanyang lumang mapa. Pagpasok sa lobby, ang lahat ay malinis at maliwanag. Yumuko ang guwardiya upang batiin, automatikong bumukas ang salamin na pinto. Ang sistema ng mailbox at ang lugar ng pagtanggap ng bisita ay maayos na inayos. Sa elevator, pinindot ni Lily ang ika, 15 palapag. Napakabilis at tahimik na umakyat ang elevator kaya't nagtanong ang maliliit na pamangkin, umakyat na ba? Tiningnan muli ni Robert ang control panel na nagdaragdag ng kaunting pagtataka sa kanyang puso. Ang apartment ni Lily ay binuksan gamit ang isang password lock. Nang bumukas ang pinto, ang buong pamilya ay tila pumasok sa isang ganap na kakaibang espasyo. Maluwag, maliwanag na sala, makintab na sahig na gawa sa kahoy, modernong kusina na may mga matalinong kasangkapan. Tumawa si Lily. Sa Pilipinas ngayon, inuuna ng lahat ang kalinisan at kaginhawahan, hindi magulo tulad ng iniisip mo pa. Si Joy, ang pinakamaliksi na apo, ay tumakbo sa sahig at sumigaw. Bakit mainit ang sahig? Heated floor iyan, hindi malamig sa taglamig. Bahagyang kumunot noo si Robert, yumuko at hinawakan ang sahig. Isang komportableng init ang kumalat mula sa kanyang mga daliri. Isang simpleng bagay ngunit nagpatigil sa kanya sa loob ng ilang segundo, biglang may mahinang tunog ng pag-ingay. Isang bilog na bagay ang gumulong mula sa sulok ng dingding. Ano iyon? Robot vacuum cleaner pa. Araw-araw, naglilinis ito mag-isa. Umikot ang robot, pumapasok sa ilalim ng sofa. Masiglang pumalakpak ang mga bata. Tiningnan ni Robert ang maliit na bagay na iyon. Ang mga gawaing bahay ay ginagawa ng makina? Tumango si Lily. Maraming bagay dito ang automatiko. Simple lang ang bahay namin, marami pang mas moderno. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Nakasuot siya ng polo, maayos ang buhok, at may dalang grocery bag. Nang makita niya ang buong pamilya, yumuko siya. Kumusta po kayong lahat? Tumayo ng tuwid si Robert bilang isang reaksyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kasing tindi ng dati ang kapaligiran. Bahagya siyang tumango bilang tugon. Maganda ba ang trabaho mo? Opo, nagtatrabaho ako sa software development team para sa civil aviation at drone projects. Napakabilis ng pag-unlad ng teknolohiya ngayon pa. Bahagyang nagulat si Robert. Inakala niya na ang Pilipinas ay nasa pangunahing antas pa rin ng pag-unlad ng teknolohiya at lalo pa siyang hindi nag-iisip na ang lalaking minsan niyang hinamak ay nakikilahok sa mga ganoong mahahalagang proyekto. Nagtanong pa siya ng ilang katanungan. Sa simula ay may pagdududa, ngunit habang nakikinig siya kay Marco, nagbago ang tingin niya. Hindi lamang dahil sa malaking trabaho, kundi dahil din sa kalmado, magalang at tiwala na pag-uugali ni Marco. Nang matapos ang kwento ni Marco, tumahimik si Robert ng ilang sandali. Tiningnan ni Ana ang kanyang ama at napansin na lundo ang kanyang mga balikat. Malinaw na may nangyayaring pagbabago sa kanyang puso, dahan-dahan ngunit malalim. Ang pagiging sibilisado at maayos ng bahay ang saloobin ng kanyang manugang at ang pagiging matanda ni Lily ay nagpasimula ng paglaba sa matigas na bato ng pagkiling sa kanyang puso. Inilagay ni Linda ang kanyang kamay sa kamay ng kanyang asawa, mahinang nagtanong, "Ano ang pakiramdam mo, Robert?" Hindi agad sumagot si Robert. Tiningnan niya ang apartment ng isa pang beses, mula sa sikat ng araw na dumaan sa salamin na pinto hanggang sa maliliit na detalyeng inalagaan. Sa wakas, mahina siyang nagsalita, dahan-dahan na para bang siya mismo ay hindi makapaniwala. Masyado akong nagkamali. Kinaumagahan, maliwanag ang kalangitan sa Maynila at ang sikat ng araw ay dumaloy sa mga puno sa tabi ng kalsada na parang isang manipis na sutla. Maaga pa ay handa na ang buong pamilya Harris, naghihintay kay Lily sa lobby ng hotel. Espesyal ang araw na ito, pumasok si Lily sa lobby na may maliwanag ng ngiti. Magsuot tayo ng barong Tagalog at Filipiniana. Masiglang naghiyawan ang mga bata. Si Robert ay bahagyang kumunot noo, hindi makapag-isip kung ano ang magiging hitsura ng isang malaking lalaki na tulad niya sa tradisyonal na kasuotan ng Pilipinas. Ngunit dahil sa kanyang pangako sa kanyang anak
Hindi siya tumutol. Ang tindahan ng Barong at Filipiniana ay matatagpuan sa isang tahimik na kalye at ang loob ay puno ng kulay ng malambot na sutla. Nang dalhin ng mga tauhan ang mga kasuotan, ang buong pamilya ay tila nahulog sa isang ganap na kakaibang mundo, mapangarapin, elegante, at puno ng tradisyon. Pinili ng mga bata ang maliliit na Barong at Filipiniana. Si Joy, ang pinakamaliksi na bata, ay umikot na nagpagalaw sa kanyang maputlang pink na damit na parang talulot ng bulaklak. Para ba akong prinsesa? Tumawa ang may-ari ng tindahan. Prinsesa ng Maynila. Sina Ana at Linda ay pumili ng Filipiniana na may kulay esmeralda na may pinong disenyo ng kuwelyo. Tumawa sila habang tumitingin sa salamin. Nang turno ni Robert, isang Barong Tagalog na may kulay kape ang inilabas. Tinulungan siya ng tauhan na isuot ito at ayusin ang kanyang alampay. Nang bumukas ang pinto ng fitting room, tumahimik ang lahat sa loob ng ilang segundo. Ang Barong Tagalog ay nagpadala sa kanyang tindig na maging pambihirang marangal tulad ng isang general sa mga lumang kuwento. Tiningnan niya ang salamin ng matagal at pagkatapos ay biglang tumawa. Awkward ngunit totoo, hindi naman masama. Ang buong tindahan ay tumawa sa isang lundo at mainit na paraan. Nang lumabas ang 20 tao na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan sa kalye, hindi maiwasang tumingin ng mga tao sa paligid. Ang ilan ay lumapit, humihingi ng pahintulot na makuhanan ng larawan. Ang gaganda ng inyong suot. Saan po kayo galing? Nanginginig si Linda sa emosyon at sumagot. Galing po kami sa Amerika. Ang mabait na ngiti ng mga Pilipino ay hindi magulo ngunit taos-puso na nagpapagaan sa kapaligiran. Dinala ni Lily ang pamilya sa Intramuros. Habang naglalakad sa ilalim ng sinaunang pintuan, matagal na tumayo si Robert. Ang lumot na bubong, ang sinaunang pulang pader, ang lilim na mga puno, ang lahat ay nagparamdam sa kanya na pumasok sa isang mundo na ganap na hiwalay sa mga kalye sa labas. Napakapayapa rito, mahinang sabi ni Linda. Ipinaliwanag ni Lily. Ang Intramuros ay itinayo daan-daang taon na ang nakalipas. Itinuturing ito ng mga Pilipino bilang isang lugar upang parangalan ang kaalaman at edukasyon. Naglakad si Robert sa sementadong kalsada, magkayakap ang kanyang mga kamay sa likod. Pinagmasdan niya ang bawat kurbadang bubong, bawat sinaunang puno, bawat bisita na dumaan. Walang nagmamadali, walang ingay, at ang kaayusan ay hindi ipinahayag ngunit lumabas ng natural sa bawat kilos. Ang bagay na nagpakalma sa kanya ay ang salubin ng mga tao sa kanyang pamilya. Saan man sila makatagpo, laging may ngiti, isang pagbati o isang mainit na katanungan. Ang gaganda ng inyong suot. Sana maging masaya ang inyong paglalakbay. Ang mga boses ng mga estranghero ay nagpatango sa kanya bilang tugon, bagaman hindi siya sanay gawin iyon. Pagkatapos ng Intramuros, dinala ni Lily ang pamilya sa isang lakad sa isang maliit na pamilihan. Ang mga maliliit na eskinita ay nakatago sa pagitan ng mga bahay na may lumot na bubong. Ang hangin ay may amoy ng kahoy, tsaa, at bulaklak na bahagyang sumasabay sa hangin ng hapon. Isang matandang babae ang nagwawalis ng harapang bakuran ng kanyang bahay nang makita niya ang buong grupo na nakasuot ng Barong at Filipiniana, ngumiti siya ng may kabaitan. Naku, ang gaganda ninyo. Galing kayo sa malayo, hindi ba? At nang walang sinuman ang humingi, pumasok siya sa kanyang bahay at naglabas ng isang tray ng puto na bagong luto. Tikman ninyo ito para malaman ninyo ang lasa ng Pilipino. Bago pa makahindi ang buong pamilya, ibinigay na niya ang mga puto sa kamay ng bawat isa. Ang malutong na puto ay may amoy ng bigas na nagpatawa sa mga bata. Salamat po, Lola. Salamat sa kabaitan ng isang estranghero. Tumayo si Robert ng ilang sandali at mahina siyang nagsalita, sapat lamang para marinig ni Linda. Napakababait ng mga tao. Ngumiti si Linda. Iyon, ang unang pagkakataon sa buong paglalakbay na kusang inamin ni Robert ang isang bagay tungkol sa Pilipinas. Dinala ni Lily ang lahat sa isang coffee shop sa isang lumang bahay. Ang sikat ng araw sa hapon ay dumaan sa bintana na gawa sa kahoy na nag-iwan ng mahabang guhit sa mesa. Habang ang buong pamilya ay umiinom ng kape, walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Ang bawat isa ay nagtatamasa ng pambihirang kapayapaan sa puso ng kabisera.
Tiningnan ni Robert ang maliit na eskinita kung saan naglalakad ang mag-asawa kasama ang kanilang anak, kung saan dahan-dahang naglalakad ang isang matanda na may tungkod, kung saan huminto ang mga kabataan upang tulungan ang isang estranghero na magdala ng mga gamit. Sumipsip siya ng isang matapang na kape ng Pilipinas at dahan-dahang nagsalita. Marahil ay hindi ko kailanman naunawaan ng tama ang bansang ito. Lumingon si Linda upang tingnan siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng init. Hindi pa huli upang maunawaan muli, Robert. Sa maliit na kalye na iyon, ang pagbabago sa puso ng isang ama ay nagsimulang lumaki mula sa pagdududa tungo sa pag-uusisa at pagkatapos ay unti-unting naging paggalang kahit na hindi niya pa ito mapangalanan at ang paglalakbay na iyon ay nagsimula pa lamang sa mga unang hakbang. Nang hapong iyon, pagkatapos umalis sa lumang bayan, dinala ni Lily ang grupo sa isang maliit na palengke na matatagpuan sa isang kalsadang puno ng puno. Hindi masikip ang palengke, ngunit ang boses ng mga tao, ang ingay ng pagluluto mula sa mga tindahan at ang amoy ng pagkain ay lumikha ng isang masigla at mapayapang kapaligiran. Masiglang tiningnan ng mga bata ang mga kakaibang pagkain at ang mga matatanda ay mausisa na nagmasid kung paano nagbebenta ang mga Pilipino. Masigla ngunit hindi mapilit. Si Lucy, ang 7 taong gulang na anak ni Michael, ay tumakbo sa harap dahil nagustuhan niya ang mga parol na nakasabit sa simula ng palengke. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, habang abala ang pamilya sa pagpili ng prutas, biglang lumingon si Michael at hindi nakita ang kanyang anak. Nagulat siya. "Lily, nakita mo ba si Lucy?" Tumingin sa paligid si Lily, namutla ang kanyang mukha. "Nakatayo pa siya sa tabi ko kanina." Agad na nagkalat ang buong pamilya upang hanapin siya. Walang gustong maging maingay, ngunit ang pag-aalala ay nagpabilis sa kanilang mga hakbang. Ang mga hanay ng tindahan ay magkakaugnay. Maraming tao ang dumadaan at si Lucy ay isang maliit na bata lamang. Inilagay ni Linda ang kanyang kamay sa kanyang dibdib upang manatiling kalmado at si Robert ay mahigpit na humawak sa strap ng kanyang bag. Ang kanyang mga mata ay tense. Sumigaw si Anna, "Lucy, nasaan ka?" Lumapit si Lily upang tanungin ang isang nagtitinda. "Ate, nakita mo ba ang isang maliit na batang babae na may blonde na buhok na nakasuot ng pink na Filipiniana na dumaan?" Tumigil ang nagtitinda, tumingin sa paligid at pagkatapos ay sinabi, "Oo." Nanonood siya ng mga parol at nagtungo sa direksyon na iyon. Itinuro niya ang dulo ng palengke. "Salamat po, ate." Yumuko ng malalim si Lily at agad na tumakbo ang buong pamilya sa direksyon na iyon. Ngunit pagdating nila sa dulo ng palengke, hindi nila nakita si Lucy, halos umiyak si Michael. "Diyos ko, saan nagpunta ang bata?" Sa sandaling iyon, isang binata na nakasakay sa bisikleta ang huminto sa harap nila. Mahinang nagtanong siya, "Hinahanap po ba ninyo ang isang maliit na batang babae na may blonde na buhok?" Agad na lumapit si Michael. Oo. Nakita mo ba siya?" "Nakita ko po siyang umiiyak sa dulo ng kalsada. Huminto po ako para tanungin siya at sinabi niyang nawawala siya sa kanyang mga magulang. Dinala ko po siya sa mga nagtitinda para patahanin. Sumunod po kayo sa akin." Hindi na naghintay ang binata na magpasalamat sila. Inikot niya ang kanyang bisikleta at nagtungo sa unahan. Sumunod ang lahat. Mabilis ang pagtibok ng kanilang mga puso. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, dumating sila sa harap ng isang maliit na tindahan ng sari-sari. Nakaupo si Lucy sa isang plastik na upuan, pinupunasan ang kanyang luha, at sa tabi niya ay 2 nagtitinda na nagpapatahan sa kanya. "Si tatay," sabi ni Lucy sa pag-iyak. Dali-daling tumakbo si Michael at niyakap ang kanyang anak. Hindi maitago ang kanyang luha. "Naku, pinatakot mo ako, anak." Ngumiti ng mabait ang 2 nagtitinda. Umiyak ng husto ang bata, kawawa. Binigyan ko siya ng tubig. Ayos lang, napakabait niya. Mahigpit na niyakap ni Lucy ang leeg ng kanyang ama. At si Robert ay nakatayo sa tabi, huminga ng maluwag na parabang tinanggalan ng isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa 2 nagtitinda at sa binata, "Maraming salamat po. Dahil sa inyo, natagpuan namin ang aming apo." Umiling ang binata. "Wala po yon, tay. Dito po. Sino mang makakita ng nawawalang bata ay tutulong. Ganyan lang kaming mga Pilipino." Ang katapatan ng kanyang mukha ay nagpatigil kay Robert sa loob ng ilang segundo. Tumingin siya sa paligid.
lahat ng tao sa palengke ay nakangiti sa kanila, hindi dahil sa pag-uusisa kundi dahil sa pakikiramay. Ang simple at taos-pusong kabaitan na iyon ay nagpaiwan sa kanya ng walang masabi. Inilagay ni Linda ang kanyang kamay sa kamay ng kanyang asawa. Kita mo, Robert, napakababait ng mga tao rito. Dahan-dahang tumango si Robert. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ng malinaw na ang bansang minsan niyang hinamak ay nagtuturo sa kanya ng isang aralin tungkol sa pagiging tao. Yumuko si Lily upang magpasalamat sa binata at sa dalawang nagtitinda ng isa pang beses. Sinabi lang ng binata, sana maging masaya ang inyong paglalakbay. Pagkatapos ay sumakay siya muli sa kanyang lumang bisikleta at humalo sa karamihan. Nang umalis sila sa palengke, mahigpit pa ring hawak ni Lucy ang kamay ni Michael at patuloy na hinahaplos ni Linda ang buhok ng kanyang apo upang patahanin ito. Samantala, ang lahat ng pamilyar na kalubhaan ni Robert ay tila lumambot. Dahan-dahan siyang naglakad. Paminsan-minsan ay tumitingin sa paligid na para bang sinusubukan niyang tandaan ang bawat mukha na tumulong sa kanyang pamilya sa isang iglap. Nang malapit na siya sa pinto ng bus, mahina siyang nagsalita kay Lily. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Tama ka, napakababait talaga ng mga Pilipino. Ngumiti si Lily at lumingon si Anna upang punasan ang kanyang mga mata. Isang tahimik na pagbabago ang nangyari sa puso ng lalaking iyon. At iyon ay isang maliit na bahagi lamang ng malawak na larawan na unti-unting inilalantad ng Pilipinas sa kanya. Kinaumagahan, maaga pa, ay tumawag na si Lily sa buong pamilya. Ang kanyang boses sa telepono ay puno ng kasabikan. Ngayon, pupunta tayo sa Tagaytay. Tandaan na magdala ng tubig at komportableng sapatos. Nagtanong si Michael habang umiinom ng kape. Mag-hike talaga tayo? Tumawa si Lily. Hindi masyadong mataas. Magugustuhan ito ng lahat. Ang mga bata ay walang tanong, tumalon sila sa tuwa nang marinig nila ang salitang mag-hike. Lumabas ang buong pamilya sa lobby ng hotel. Ang bawat isa ay may maliit na backpack ayon sa payo ni Lily. Si Robert, bagaman nananatili pa rin siyang seryoso, ay hindi maitago ang kanyang pag-uusisa, tumungo ang bus sa kanluran ng Maynila. Unti-unting naiwan ang mga matataas na gusali na nagbigay daan sa mga luntian na burol at bundok. Ang hamog sa umaga ay bahagyang kumalat na parang ang buong tanawin ay nabalutan ng isang manipis na belo. Pagdating nila sa paanan ng Tagaytay, binuksan ng mga bata ang pinto ng sasakyan at nagtakbuhan. Ang malamig na hangin, ang amoy ng kagubatan, ang amoy ng mamasa-masang lupa at ang tunog ng mga ibon ay nagparamdam sa lahat na huminga ng malalim. Itinuro ni David ang mapa ng daanan. Hindi masyadong mahaba ang daanan, dahan-dahan lang at makakarating tayo. Dito, kayang umakyat ng mga matatanda at bata. Bumaba si Robert, tiningnan ang luntiang hanay ng bundok sa harap niya, ang manipis na ulap na nakakabit sa paligid ng mga tuktok ng puno na parang usok. Tumayo siya ng tahimik sa loob ng ilang segundo, hindi inaasahang may ganoong tanawin pala sa Maynila. Nagsimulang umakyat ang grupo. Ang simula ng daanan ay isang banayad na kalsadang lupa na may matataas at tuwid na puno sa magkabilang gilid. Ang sikat ng araw ay dumaan sa mga dahon na lumilikha ng kumikinang naguhit ng liwanag sa kalsada. Habang umaakyat sila, ang daanan ay naging matibay na kahoy na hagdan. Huminga ng bahagya si Linda, ngunit nakangiti. Ang mga Pilipino, napakaingat nila sa bundok. Tumango si David, mga voluntaryo po iyan ma. Araw-araw, umaakyat sila rito para maglinis at ayusin ang mga hagdan. Naglakad si Robert sa likuran, huminto nang marinig iyon. Inilagay niya ang isang kamay sa kahoy na rehas, sinusuri ang bawat piraso. Mga voluntaryo? Sumagot si Lily, opo. Mahal nila ang bundok na ito. Mahal nila ang lugar na tinitirhan nila. Walang nag-uutos sa kanila. Tumahimik si Robert. May isang bagay na kakaiba ang dumaan sa kanyang mukha. Ang pambihirang pagkalito na bihira lumabas sa isang taong namuhay sa disiplina ng militar sa loob ng 30 taon. Umakyat pa sila ng kaunti. Itinuro ni Lucy ang malayo. Tingnan ninyo, ang lungsod. Huminto ang lahat. Sa ilalim ng manipis na ulap, ang Maynila ay lumabas na parang isang mahabang sutla. Ang mga matataas na gusali ay kumikinang sa liwanag. Ang ilog Pasig ay umiikot na parang isang malambot na pilak na laso na nakalatag sa kapatagan.
Inilagay ni Linda ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Napakaganda. Ngunit, si Robert ang pinakamatagal na tumahimik. Nakasandal siya sa isang bato, nakatingin sa lungsod na tila walang katapusan. Ang Maynila ay hindi na ang lugar na nasa kanyang lumang alaala. Hindi na ang malabo, itim at puting mga imahe na bumabagabag sa kanyang isip sa loob ng maraming taon. Sa harap niya ay isang lugar na maayos, malakas, mapayapa at puno ng buhay. Nang makarating sila sa tuktok, malakas ang ihip ng hangin sa bundok na nagpalipad sa mga Filipiniana ng mga bata. Ang buong pamilya ay nakatayo sa gilid ng bato, tinatanggap ang malawak na kalangitan at lupa. Hinila ni Lily ang kamay ng kanyang ama. Tingnan mo ang pinakamaliwanag na lugar doon, iyon ang aming lugar. Tiningnan ni Robert ang itinuro ng kanyang anak, ang kanyang boses ay paos. Nag-isip ako tungkol sa Pilipinas batay lamang sa mga lumang kuwento. Nagkamali ako sa loob ng 7 taon. Walang sinabi si Lily, ngunit tumulo ang kanyang luha. Nagpatuloy si Robert. Hindi ako naniwala sa sinabi mo. Hinamak ko si Marco. Inakala kong mahirap at mapanganib ang bansang ito. Ngunit ang nakikita ko ay ganap na naiiba. Umihip ang hangin at sa sandaling iyon, ang lalaking humawak ng pagkiling sa loob ng 4 na dekada ay dahan-dahang nagtanggal ng bawat patong. Lumingon siya at nagsalita ng dahan-dahan, ngunit tiyak. Salamat Marco, dahil inalagaan mo si Lily. Dahil ipinakita mo sa akin ang Pilipinas sa pinakatamang paraan. Yumuko si Marco. Ginagawa ko lang po ang dapat kong gawin pa. Tumingin sa paligid si Robert, tiningnan ang malinaw na kalangitan, tiningnan ang mga gusali sa malayo. Mahina siyang nagsalita ngunit narinig ng lahat. Ang bansang ito ay mas malakas kaysa sa akala ko, mas mabait kaysa sa akala ko at nararapat itong igalang. Nagtipon ang pamilya para sa isang malaking larawan. Sa larawang iyon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, ang ngiti ni Robert ay wala ng pagtatanggol. Ito ay ang ngiti ng isang taong kalalabas lang sa pader na itinayo niya sa loob ng kalahati ng kanyang buhay. Nang hapong iyon, pagkatapos ng emosyonal na paglalakbay sa Tagaytay, iminungkahi ni Lily na magpahinga muna ang buong pamilya at pagkatapos ay pupunta sila sa Manila Baywalk sa gabi. Sumang-ayon ang lahat, maliban kay Robert. Tumango lang siya ng bahagya, hindi nagsasalita ng marami. Ngunit ang katahimikan na iyon mismo ang nagparamdam sa lahat na may isang bagay siyang gustong sabihin ngunit hindi pa nakakahanap ng pagkakataon. Nang magsimulang lumubog ang araw, dinala ng 2 malalaking taxi ang buong pamilya sa kalsada sa tabi ng Manila Bay. Ang Manila Bay sa gabi ay maganda na parang isang larawan sa tubig. Ang ibabaw ng tubig ay patag na nagpapakita ng dilaw na ilaw mula sa mga tindahan sa tabi ng kalsada. Mahinang umihip ang hangin na nagdala ng malamig na tubig na nagpababa sa kapaligiran. Hinawakan ni Lily ang kamay ng kanyang ina at bumaba sa sasakyan. Ang mga magkakapatid ay naglakad kasama ang mga bata sa tabi ng lawa. Ang tawanan ay umalingaw-ngaw, kasama ng tunog ng hangin at ang banayad na amoy ng bulaklak. 2 tao lamang ang dahan-dahang naglalakad sa likuran na may maliit ngunit kapansin-pansing distansya, sina Robert at Marco. Tahimik na naglakad si Marco sa tabi ng kanyang biyenan. Hindi siya naglakas loob na magsimula ng usapan. Bagaman naramdaman niya ang pagbabago ni Robert sa buong paglalakbay, nanatili siyang mapagpakumbaba. Samantala, inilagay ni Robert ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang jacket. Ang kanyang mga hakbang ay minsan dahan-dahan na para bang tinimbang niya ang bawat pag-iisip sa kanyang ulo. Sa wakas, tuluyan siyang huminto. Walang kamalay-malay na huminto rin si Marco. Sa harap nila ay ang malawak na dagat, ang mga kumikinang na ilaw na sumasayaw sa ibabaw ng tubig na parang mga bituin na nahulog sa lupa. Huminga ng malalim si Robert. Marco! Nagulat na sumagot si Marco. Opo, pa? Tumingin si Robert sa dagat. Ang kanyang boses ay bahagyang paos na para bang tinatanggal ang bawat matigas na patong sa kanyang puso. May gusto akong sabihin. Tumayo si Marco ng tahimik. Magka-krus ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang malakas na pagtibok ng kanyang puso na para bang ang sasabihin niya ay magpapabago ng maraming bagay. Nagpatuloy si Robert, dahan-dahan at malinaw ang bawat salita. Sa loob ng 40 taon, nagdala ako ng napakaraming pagkiling.
Inakala kong mahirap ang bansang ito. Inakala kong mahina ang mga Pilipino. Inakala kong ang pagpapakasal ng aking anak sa isang Pilipino ay isang maling pagpili. Lumingon siya upang tingnan si Marco. Ang kanyang mga mata ay hindi na matigas kundi puno ng katapatan. Ngunit ikaw ang nagpatunay na mali ako, hindi sa salita kundi sa pamumuhay mo, sa paraan ng pagmamahal at pag-aalaga mo kay Lily at sa iyong kalmado at paggalang sa sarili. Yumuko si Marco, sumasakal ang kanyang lalamunan. Masyado po kayong nagkakamali. Hindi, umiling si Robert. Ikaw ang nagturo sa akin na tingnan ang Pilipinas sa isang bagong pananaw. Ang hangin mula sa dagat ay humampas ng malamig. Huminga ng malakas si Robert na para bang nilalabas ang lahat ng kanyang tapang. Kaya, humihingi ako ng tawad sa iyo. Ang paghingi ng tawad ay bumagsak ng mahina na parang isang patak ng tubig, ngunit may mas malakas na kapangyarihan kaysa sa mga hangin ng gabi sa Manila Bay. Nanlaki ang mata ni Marco. Hindi siya makapaniwala na tama ang kanyang narinig. Ang isang lalaking may pagmamalaki tulad ni Robert na hindi kailanman umamin na mali sa loob ng maraming taon ay nakatayo sa harap niya at humihingi ng tawad. Inilagay ni Robert ang kanyang kamay sa balikat ni Marco. Minsan ay hindi kita ginagalang. Minsan ay inakala kong hindi ka sapat para kay Lily. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na. Ikaw ang lalaki na mapagkakatiwalaan ng sinumang ama na ibigay ang kanyang anak. Sumakal si Marco, yumuko siya. Salamat po, pa. Gusto ko lang pong maniwala kayo na lagi kong gustong bigyan ng kaligayahan si Lily. Hindi agad sumagot si Robert. Tumingin siya sa dagat, ang kanyang boses ay lumalim. Nawalan ako ng napakaraming taon dahil sa aking katigasan, ngunit ayoko nang mawalan pa. Hindi napigilan ni Marco ang kanyang sarili, lumuha siya. Nang iabot ni Robert ang kanyang kamay, agad itong kinuha ni Marco. Ang dalawang lalaki ay nakatayo sa tabi ng dagat magkahawak kamay, hindi na kailangan pang sabihin ang anuman. Ang lahat ay nasabi sa simple, ngunit malalim na paghingi ng tawad na iyon. Sa malayo, si Lily, na naglalakad kasama si Joy, ay tumalikod at nakita ang eksena. Natigilan siya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig upang pigilin ang pag-iyak. Nakita ni Anna ang kanyang kapatid at mahinang hinawakan ang kanyang kamay. Lily, nagbago na si Pa. Ang hangin sa Manila Bay ay umiihip pa rin, ang mga ilaw ay kumikinang pa rin. Ngunit ang sandaling iyon ay naging pinakamahalagang sandali ng paglalakbay. Isang sandali na maaalala ng buong pamilya Harris sa buong buhay nila. Iyon ang sandali kung saan ang mga lumang pagkiling ay sa wakas ay natunaw tulad ng hamog sa ibabaw ng dagat. Nang gabing iyon, pagbalik ng buong pamilya sa hotel, patuloy na nagring ang telepono ni Anna. Binuksan niya ito at nagulat. Pa, na-post na ang panayam sa airport. Maraming tao ang nagbabahagi nito. Pagkalipas lamang ng ilang oras, ang video ng pamilya Harris na may 20 miyembro na dumating sa Pilipinas ay kumalat sa lahat ng mga site ng balita at social media. Ang mga komento sa ilalim ng video ay mga pagbati, kasabikan at maging ang damdamin sa pagkakita ng isang pamilyang kanluranin na dumating sa Pilipinas ng may ganoong katapatan. Binasa ni Linda ang bawat komento, lumuluha. Napakabait nila, para bang matagal na kaming magkakilala. Tahimik na tumayo si Robert sa likuran at nagbasa rin. Nakita niya ang mga mensahe tulad ng salamat sa pamilya sa pagtitiwala sa Pilipinas. Sana maging masaya ang inyong paglalakbay o sana mahalin pa ni Robert ang bansang ito pagkatapos ng paglalakbay. Huminga siya ng malalim, dahan-dahan at lundo. Lumapit si Lily at hinawakan ang kanyang kamay. Kita mo, Pa? Ang mundong ito ay mas mabait kaysa sa akala natin. Tumango si Robert. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na sa loob ng 40 taon, hindi lamang niya naunawaan ng mali ang Pilipinas, kundi hinayaan din niya ang mga lumang alaala na makulong ang kanyang buong buhay. Salamat sa paglalakbay na ito, nakita niya ang ibang bansa, ibang tao, at siya mismo ay naging ibang tao. Kinaumagahan, nang ihatid ng eroplano ang pamilya Harris palayo sa Maynila, tiningnan ni Robert ang lungsod sa huling pagkakataon. Isang mahinang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang puso. Pilipinas, salamat. Ang kwento ng pamilya Harris ay patuloy na ikukuwento
bilang patunay na sa pamamagitan lamang ng bahagyang pagbubukas ng ating mga puso, makikita natin na ang mundo ay mas malawak, mas mabait, at mas karapat-dapat na pahalagahan. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, mag-iwan ng komento, pindutin ang like at mag-subscribe para makarinig pa ng maraming kuwentong makatao.